Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1351, ikalimang palapag. Ayos ka lang, kumislap ang silhouette ni Linfang habang tumatakbo siya patungo kay Li Renlei. Nilalamig ako, sabi ni Li Renlei, pilit na ngumiti. Ayaw niyang mag-alala si Linfang, ngunit nakaramdam pa rin siya ng pag-aalala. Nagyelo ang mga labi ni Li Renlei. Ayos ka lang, kailangan kong pumatay ng ilang tao. Sabi ni Linfang, nakangiti kay Li Renlei. Niyakap niya ito ng mahigpit at saka tumingin sa pangalawang lalaki na umatake sa kanila. Nabasag na niya ang yelo ngayon. Gayunpaman, nakaramdam siya ng matinding lamig ngayon, lalo na nang makita niya ang mga mata ni Linfang. Excuse me, mukhang naabala kita. Nakangiting sabi ng taong iyon at tumakbo patalikod. Hindi naman mahina ang kaibigan niya, pero agad siyang nahati sa dalawa. Tumalon si Linfang pasulong at naglabas ng malademonyong layunin. Pinandilatan niya ito at sinabi, tumingin ka sa akin. Hindi napigilan ng taong iyon na tumingin sa mga mata ni Linfang. Arg! Sigaw ni Linfang na parang demonyo. Pinagsama-sama niya ang pagmumura at mga demonyo at ang ulo ng kanyang kalaban ay nagsimulang manginig ng husto. Kahit na siya ay mas malakas kaysa kay Linfang sa mga tuntunin ng antas, ang kanyang mga kasanayan, abstruse energies, at mga espesyal na kapangyarihan ay hindi kasing husay ng kay Linfang. Boom! Dumating si Linfang sa kanyang harapan at sinuntok ang kanyang ulo, sumabog ito sa 1,000 piraso. Tumingin si Linfang kay Li Renlei, nakangiti pa rin siya na parang hindi niya alintana ang enerhiya ng yelo. Alam ni Linfang na si Li Renlei ay lubos na determinado at kung hindi siya nasugatan, ang mga enerhiya ng yelo ay walang magagawa sa kanila. Boom! Naglabas si Linfang ng fire abstruse energies at binalot si Li Renlei sa loob nito. Naglabas din siya ng mga fire energies sa paligid, pero nang gawin niya iyon, mas lalong lumalamig ang katawan niya na parang lumalakas ang malamig na enerhiya sa paligid niya. Umupo ulit siya, naging puti ang itim niyang buhok. Mahal, huwag kang mag-alala sa akin, kaya kong lutusin ang problema sa aking sarili. Hindi niya maitatanggi na medyo gamaan ang pakiramdam niya dahil sa sobrang init ng mga enerhiya sa paligid niya. Magsanay sa paglilinang, huwag mag-alala. Sabi ni Linfang. Niyakap ng mahigpit ni Li Renlei si Linfang at hinalikan siya sa labi habang nakapikit. Kahit nakapikit ka, demonyo ka pa rin. Nakangiting sabi ni Linfang. Pagkatapos, naglabas ulit siya ng mga demonyong energies para kontrahin ang mga ice energies. Ang demon abstruse energies ay nagpadilim sa mga mata ni Linfang. Naging kalmado ang kapaligiran at lumipas ang mahabang panahon. Si Li Renlei ay tila nakatulog sa mga bisig ni Linfang, na parang walang kinalaman sa kanya ang labas ng mundo. Gayunpaman, si Linfang ay mukhang isang ice statue. Kahit mukha siyang estatwa, itim pa rin ang mga mata niya, mukhang agresibo at brutal. Pagkaraan ng mahabang panahon, iminulat ni Li Renlei ang kanyang mga mata at tumingin kay Linfang. Mahal ko, isa kang uto. Sabi ni Li Renlei, iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang mukha ni Linfang. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nag-crack ang yelo habang ang mga demonyo at apoy na enerhiya ay umaakyat sa kalangitan. Gotcha! Patuloy na nagbibitak ang yelo habang gumagalaw si Linfang at itinaas ang kanyang ulo. Tumingin siya sa kisame gamit ang itim niyang mata. Isang hibla ng demonyong layunin ang lumabas sa kanyang mga mata at isang itim na liwanag ang tumagos sa hangin. Pahinga! Sigaw ni Linfang. Sumabog ang yelo at lumitaw ang katawan ni Linfang. Hawak-hawak pa rin niya si Li Renlei. Demon Abstruse Energies, Level 3. Sa tingin ko malapit na akong makapasok sa pangalawang layer ng Zunchi. Isip ni Linfang. Ilang buwan pa lang siyang nakalusot sa unang layer ng Zunchi, at nakatulong sa kanya ang pakikipagmahal kay Li Renlei. Ngayon, ang potensyal na nakamamatay na hamon ng ika-4 na palapag ay nakatulong sa kanya na maging mas malakas. Hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang iba pang pagsubok sa Ice and Snow Shrine. Sino ang lalaking iyon? Napakalakas niya. Si Linfang ay namangha. Nakatingin siya sa lalaking nagtanong sa kanya kanina. Sa harap niya ay may ilang bangkay, na tila pinatay niya ang mga ito at nagyelo pagkatapos. Katulad siya ni Linfang, nakapasok lang siya sa unang layer ng Zunchi, kaya maraming tao ang piniling labanan siya. Pero lahat sila natalo. Gotcha! Boom boom boom! Bumubundukan ng yelo sa paligid nila. Inangat ni Linfang at Li Renlei ang kanilang mga ulo at nakita ang isang dambuhalang piraso ng yelo na bumagsak sa kanila. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay, pinakawalan ng Evil Chi, at binali ito. Gayunpaman, mas maraming piraso ng yelo ang nahulog, ngunit winasak ni Linfang silang lahat. Boom! Nakita ni Linfang ang isang estatwa sa hindi kalayuan sa harapan niya. Isang bloke ng yelo ang nahulog dito at pareho silang sumabog. Kahit na hindi sila namatay sa pagyayelo doon, kung ang isang piraso ng yelo ay nahulog sa ibabaw nila at nadurog sila, kung gayon sila ay mamamatay pa rin. Hindi naman siguro nagsinungaling ang envoy, kung hindi lang nadurog ang lalaking iyon ng ice block, nakalabas na siya. Sinulyapan ni Linfang ang isa pang binata, nakabuka ang kanyang bibig habang lumulunok ng isang piraso ng yelo. Kaya niyang kainin ang mas malalaking bloke ng yelo na ilang daang metro ang lapad. Ang snow ay patuloy na bumabagsak, ngunit naramdaman nila na sila ay bumang. Ang bulubundukin sa ilalim ng kanilang mga paa ay unti-unting nawala at biglang, lumitaw ang apoy. Ito ay isang nakakapasong apoy, ganap na kabaligtaran ng kanilang naranasan. Iyon ang ikalimang palapag.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1352, pag-iisip tungkol sa buhay. Maaring nag-aalala ang iba, ngunit nasa sabik si Linfang. Iyon ay isang purong uri ng apoy. Labas. Isang liwanag ang lumitaw mula sa kamay ni Linfang at ang kanyang TNG sword ay tumawid sa mundo ng apoy. Ang kanyang TNG sword ay may mga kaluluwa, maaari nitong lunukan ang mga enerhiya ng apoy at paikliin ang mga ito upang lumikha ng isang kaluluwa. Sa Ice and Snow Shrine na ito, tila may iba't ibang mundo na may iba't ibang pagsubok. Kung bumagsak ka sa mga pagsubok, mamamatay ka, ngunit kung magtagumpay ka, lalakas ka. Sabi ni Li Renlei, nakangiti kay Linfang. Kung gagamitin ni Linfang ang kanyang buong lakas, maaari pa niyang gawing mabaliw ang mga cultivator ng ikalimang layer ng Zunchi. May 9 na palapag sa Ice and Snow Shrine at nasa 5th floor kami. Ibig bang sabihin ay kailangan nating umakyat sa bawat palapag? Ano ang makikita natin sa mga susunod na palapag? Buli Linfang. Ang pagsusulit sa nakaraang palapag ay tungkol sa pagpapasya, ano ang binubuo ng pagsubok sa ikalimang palapag. Umupo tayo at tingnan natin. Pagkatapos, parehong umupo sina Linfang at Li Renlei na napapalibutan ng apoy. Karamihan sa mga tao doon ay nagtatanim ng yelo, kaya hindi sila nagulat sa nakaraang palapag. Gayunpaman, ang sahig na iyon ay nagtataglay ng isang malakas na apoy na hindi angkop para sa kanila, sinimulan ni Linfang ang paggamit ng kanyang Cosmos Burning Sun technique. Pinalibutan ng apoy ang kanyang katawan habang sinisipsip niya ang fire chi. Ang Cosmos Burning Sun technique ay isang Tian-level scripture, kaya kahit na hindi ito kasing lakas ng mga sinaunang kasulatan, ito ay medyo makapangyarihan pa rin. Gayunpaman, habang sinisipsip ni Linfang ang apoy, nakaramdam siya ng lamig at naramdaman niya ang malamig na enerhiya sa paligid niya. Huminto siya at binuksan ang kanyang mga mata, tumingin kay Li Renlei. Naramdaman mo rin ba iyon? Tanong ni Renlei. Iniunat ni Linfang ang kanyang kamay at hinawakan ang kanyang kamay, pinagpapawisan siya, ngunit nakaramdam siya ng lamig. Ang isang mundo ng yelo ay maaari ding maging isang mundo ng apoy, ano ang ibig sabihin nito? Bulong ni Linfang. Biz. Sa sandaling iyon, isang nakakasilaw na liwanag ang nagliliwanag sa kalangitan. Lahat ay nagtaas ng ulo, ngunit hindi sila makakita sa liwanag. Isang-isang pahinang libro iyon. Isip ni Linfang. May isang misteryosong chi na dumadaloy sa buong libro at naglalaman ito ng mga marka at salita. Kamukha ito ng 3 buhay na mga banal na kasulatan at ang 10,000 bagay na mga kasulatan ng paglikha. Iyan ay Mon at Sandulchi. Isip ni Linfang. Ang mga enerhiya ng buwan at araw ay dumadaloy sa buong aklat, nagbabago at kumikislap. Ang apoy sa libro ay naging yelo, at pagkatapos ang yelo ay naging apoy muli. Apoy, yelo, impermanence, ang 4 na panahon. Ang buwan ay umiiral dahil sa araw at kabaliktaran, ang tubig ay umiiral dahil sa apoy at kabaliktaran. Isip ni Linfang. Iyon ba ang aralin sa ikalimang palapag? Ang buwan at ang araw ay magkakaugnay, ang parehong inilapat sa apoy at yelo. Ang yelo ay maaaring masunog na parang apoy. Tiningnan ng mga tao ang libro, ngunit sila ay matalino, walang sino man sa kanila ang nagtangkang nakawin ito. Malamang na mahirap itong makuha, at kahit na kinuha nila ito, maaari silang masunog hanggang sa mamatay. Tingnan natin kung anong uri ng sinaunang kasulatan iyon. Sabi ng isang bumangon. Tiningnan niya ang aklat, ngunit tila naglalaman ito ng mga ordinaryong kasulatan, kaya hindi siya gaanong interesado. Siya ay nagmula sa isang mayamang angkan na may sariling mga sinaunang kasulatan. Isang napakalaking kamay na gawa sa yelo ang lumipat patungo sa libro, gayunpaman, sa sandaling mahawakan nito ang libro, ang taong iyon ay itinulak pa atras. Naputol ang dambuhalang kamay at nasunog ang mismong kamay ng cultivator. Ito ay kalahating nasunog, kalahating nagyelo, sa totoo lang. Nagbigay siya ng nakakatakot na tili at marahas na kinamayan, sinusubukang alisin ang sakit. Kaluskos ang naganap habang ginagamit niya ang lakas ng dugo niya para gumaling, ngunit hindi ito umubra. Kahit na maaaring gamitin ng mga zone cultivator ang kanilang dugo upang magpagaling at maaari pang ang tumubo muli ng mga bagong bahagi ng katawan, kung ang mga pinsala ay masyadong malala, hindi sila maaaring ganap na gumaling. Matapos mawalan ng braso ang taong iyon, ang apoy ay patuloy na umaatake sa kanya, na tumusok sa kanyang sugat. Hindi na kailangang pansinin ang librong iyon sa ngayon. Kailangan mong maunawaan ang parehong fire at ice chi para makuha ito. Sabi ni Linfang kay Li Renlei gamit ang telepathy. Tumanggo si Li Renlei. Iniisip niya kung paano lalabanan ang mga lakas na iyon sa kanyang sarili. Umupo sina Linfang at Li Renlei at tumingin sa mga enerhiya ng apoy at yelo sa hangin. Isang liwanag ang lumitaw sa ulo ni Linfang. Naisip niya ang tungkol sa isa pang uri ng abstruse energy, life abstruse energy. Ang life abstruse energy ay isang espesyal na uri ng abstruse energy, lahat ay umasa dito para lang mabuhay. Ang buwan at araw, apoy at yelo ay magkakaugnay, ngunit paano ang buhay? Ang kabaligtaran ng buhay ay kamatayan. Ang mga tao ay may mga limitasyon dahil ang kanilang sigla ay dahan-daang kumupas. Unti-unting pinalitan ng kamatayan ang buhay ng isang tao. Ang aking enerhiya sa buhay ay hindi maaaring gamitin upang iligtas ang mga tao, o pahabain ang aking pag-asa sa buhay, o manatiling bata magpakailanman. Sa mundo ng paglilinang, walang kompleto at independenteng abstruse na enerhiya. Isip ni Linfang. Unti-unting naging itim na naman ang kanyang mga mata. Siya ay nag-iisip.
Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1353, sa ika-6 na palapag. Desolasyon. Ipinikit ni Linfang ang kanyang mga mata at lumitaw ang kanyang celestial book spirit sa loob ng kanyang katawan. Ang buong teritoryo ng demonyo ay lumitaw sa kanyang katawan. Ang mga mapanglo na enerhiya ay tumaas sa hangin. Ang aking mapanglo na lakas ay isang purong anyo ng kamatayan chi. Natutunan ni Rooexi kung paano gamitin ang nabubulok na mga abstruse na enerhiya sa pamamagitan ng mapanglo na lakas. Isip ni Linfang. Ang mapanglo na lakas ay maaaring makasira ng mga bagay dahil naglalaman ito ng death chi. Ito ay isang purong mapanirang lakas na sa isang tiyak na antas, ay madaling makasira ng mga cultivator sa parehong antas ng paglilinang. Halimbawa, kung ang kanyang Desolate Abstruse Energy ay level 3, madali niyang sirain ng isang cultivator ng ikatlong layer ng Zunchi. Kung gumamit siya ng isa pang uri ng abstruse na enerhiya sa katulad na paraan, hindi ito nangangahulugan na maaari niyang patayin ang mga cultivator sa parehong antas. Kamatayan, kamatayan. Bulong ni Linfang. Mahinahon niyang iniisip ang buhay at kamatayan. Naglabas siya ng maldita na abstruse energies. Sa loob ng lakas ng pagmumura, mayroong isang malakas na enerhiya ng kamatayan. Madali niyang mapatay ang mga tao na may ganoong lakas, ngunit hindi pa sapat si Linfang para gawin iyon. Ang buhay at kamatayan na walang kabuluhang enerhiya ay magkakaugnay. Kung maaari kong gamitin ang buhay abstruse energies upang sirain ang buhay, pagkatapos ay maaari kong pumatay. Ang pagmumura ng enerhiya ay maaari ring pumatay. Sinisikap ni Linfang na i-connecta ang mga bagay na ito. Ang buhay, pagmumura at pag-iwas ng mga walang kabuluhang enerhiya, upang pagsamahin ang mga ito at lumikha ng isang spell. Maaari rin siyang magdagdag ng mga demonic abstruse energies, kung gayon ang kanyang pag-atake ay magiging mas nakakatakot. Noong nakaraan, random na pinagsama-sama ni Linfang ang mga abstruse energies, ngunit ngayon na alam na niya ang napakaraming uri ng abstruse energies, kailangan niyang isipin at tukuyin kung aling mga fusion ang pinakamahusay. Tuwang-tuwa si Linfang, tuwang-tuwa na halos nakalimutan na niya ang tungkol sa mundo ng apoy. Ang mga enerhiya ng yelo at apoy ay nagiging mas nakakatakot. Sa ika-4 na palapag, marami na sa kanila ang naalis na. Maaaring ituring na malakas ang mga nagawang pumunta mula ika-4 hanggang ika-5 palapag. Gayunpaman, ang ilan sa kanila ay nagsimulang mabaliw sa ika-5 palapag. Ngunit ang ilang mga tao ay palaging namamama sa iba. Tulad ng babaeng nakaitim na damit, nakaupo siya doon at hindi siya pinagpapawisan. Nandoon din ang misteryosong binata na tila hindi naman apektado. Hindi. Sa wakas, may sumigaw ng nakakatakot. Ang taong iyon ay biglang nasunog ng buhay. Pagkaraan ng maikling panahon, lumitaw ang pangalawang nakakakilabot na hiyaw habang nasusunog ng buhay ang isa pang tao. Apoy, yelo, araw, buwan, mainit, malamig, sa ilang mga pisikal na estado at kondisyon, ang mga bagay na iyon ay maaaring pareho. Pagkaraan ng mahabang panahon, marahil isang araw, sa wakas ay ngumiti si Linfang na parang may napagtanto. Nakipagkamay siya at naglabas ng fire energies, tapos, naging yelo. Ang kanyang apoy sa araw ay naging lamig ng buwan. Binuksan ni Linfang ang kanyang mga mata, ang mga ito ay napakaitim at nakasisilaw gaya ng dati. Hindi siya nag-aral ng mga fire energies, nakatuon siya sa iba pang mga uri ng abstruse energies. Minsan, sinubukan niyang gawing corrode ng yelo ang kanyang katawan upang makita kung ano ang eksaktong ginawa nito. Sa panahong iyon, nagsimula siyang maunawaan ang impermanence ng buhay. Biz. Ang mga ilaw ay bumaba mula sa langit. Ang mga ilaw na iyon ay napuno ng parehong enerhiya ng buwan at araw sa parehong oras. Naging ilaw sila at tumagos sa katawan ni Linfang. Ang isang pahinang libro ay biglang nagsimulang manginig habang ito ay kumikinang at lumilipat patungo sa ikatlong mata ni Linfang, na tumatagos sa kanyang utak. Ang pagsubok sa ika-5 palapag ay talagang simple, ito ay dapat na pag-aralan ng mga cultivator ang mga koneksyon sa pagitan ng enerhiya ng araw at buwan. Ang unang makakaunawa sa kanila ay makakakuha ng aklat. Ngunit sino ang makakaintindi ng mga bagay na mas mabilis kaysa kay Linfang? Biz. Isang malakas na chi ang bumangon sa hangin. Nakipagkamay ang magandang babae sa itim na damit at naglabas ng yelo at apoy na enerhiya. Naunawaan din niya ang mga enerhiya ng apoy at yelo, ngunit ilang segundo lamang pagkatapos na malaman ni Linfang, kung hindi ay nakuha na niya ang libro. Susubukan ba niyang nakawin ang libro? Naisip ng karamihan. Nakapasok na siya sa ika-4 na layer ng Zunchi, kaya siya ang pinakamalakas na tao sa silid. Agad siyang pumunta sa ika-4 na palapag sa simula na nangangahulugan na maaari niyang talunin ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Gaya ng inaasahan, galit niyang pinandilatan si Linfang. Biz. Ang mga mata ni Linfang ay mukhang nakasisilaw at malamig sa yelo. Mas malakas ang paningin niya kaysa sa babaeng iyon habang nakatitig siya pabalik sa kanya. Sa wakas, naging mahinahon na ang kanyang chi, na parang ayaw niyang umatake. Kasabay nito, ang apoy ay naging magulo at sumalakay sa buong silid. Hindi na nakikita ng mga tao ang isa't isa ng malinaw. Oo ren. Sigaw ni Linfang. Nandito ako. Hinawakan ni Renlei ang braso ni Linfang. Malapit sila sa isa't isa, ngunit hindi nila makita ang isa't isa. Alam nilang pupunta sila sa susunod na palapag. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nakita na muli ng mga tao. Napag-alaman ng mga nabubuhay pa na nasa ika-6 na palapag sila.
Sa wakas, hindi na ito isang tiwangwang na tanawin. Sa halip, sila ay nasa isang malagang palasyo. Namangha sina Yi Renlei at Lin Feng dahil napagtanto nila na mas marami pa pala ang tao kaysa dati. Dapat ay mayroong higit sa 500 katao doon. Buhay ka pa, sabi ng isang tao, ito ay ang ika-6 na prinsipe. Marami ring ibang taong kilala ni Yi Renlei. Tiyak na ibang daan ang tinahak ng mga taong iyon para makarating doon. Lin Feng, ang mga tao mula sa ibang mga dambana ay kapareho natin. Iba ang kanilang unang palapag, ngunit sa huli, lahat kami ay nakarating sa iisang lugar. Sabi ni Yi Renlei, pasulyap-sulyap sa mga tao. Tumanggo si Lin Feng, iniisip ang parehong bagay. May mga nakakatakot na tao dito. Sabi ni Lin Feng habang nakatingin sa karamihan. Ang ilang mga tao ay nakakaakit ng kanyang atensyon ng higit sa iba. May ilang tao din na nakarating kaagad sa ika-6 na palapag, hindi tulad ng mga nakarating sa ika-4 at ika-5. Ang mga agad na nag-teleport sa ika-6 na palapag ay natalo ang isang kalaban na 5 antas ng cultivation na mas malakas kaysa sa kanila. May mga tao din ba sa ika-7 at ika-8 palapag? At paano ang ika-9 na palapag? Nag-iisip si Lin Feng kung ang isang cultivator ng unang layer ng Zunchi ay kayang talunin ng mga cultivator ng ika-9 na layer ng Zunchi. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1354, Massacre. Mas maraming tao ang dumarating sa bulwagan na iyon. 3 pang pangkat ng mga tao ang lumitaw, na ngayon ay bumubuo ng halos 600 tao. Ang ika-6 na prinsipe ay tumingin kina Lin Feng at Yi Renlei sa isang nakakainsultong paraan, iniisip kung paano niya sila mapapatay. Boom boom boom. Nagsimulang yumanig ng husto ang palasyo. 1,000 metro ang layo sa kanila ng isang dambuhalang estatwa. Iyan ang estatwa ng Ice and Snow Goddess. Naisip ng ilang tao. May hawak siyang cetro at may pintuan na may pasukan sa rebulto. May lumitaw sa harap ng Ice and Snow Goddess, isa pang sugo. Maligayang pagdating sa pasukan ng dambana. Sabi ng sugo, nakangiting walang pakialam. Dapat kang dumaan sa pintuan ng Ice and Snow Goddess para makita kung karapat dapat kang maligo sa kanyang mga divine lights. Ang mga nasa ika-7 palapag at pataas ay maaaring agad na maligo sa kanyang mga ilaw at natanggap na ang kanyang mga pagpapala. Kung dadaan ka sa pintong iyon, makikita mo rin sila. Paliwanag ng sugo. Ano ang ikang palapag? Nangangahulugan ito na maaaring talunin ng ilang cultivator ng unang layer ng Zunchi ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Nangangahulugan ng ika-8 palapag na maaaring talunin ng isang cultivator ng unang layer ng Zunchi ang isang cultivator ng ika-8 layer ng Zunchi. Umiral ba ang mga ganyang tao? Anong lugar ito? Sino ang mga taong iyon? Ni Lin Feng. Sa lalawigan ng Bahwang, marami siyang nakitang henyo. Dito sa loob, napagtanto niya na marami pang mas malakas kaysa sa kanya, ngunit saan sila nanggaling? Siyempre, may bad news din ako. Limitado ang bilang ng mga taong maliligo sa mga ilaw ng Diyosa. 9 lang sa inyo ang pipiliin. Nakangiting sabi ng sugo. Maraming tao ang nagpanik. Alam nila na sila ay mas mahina kaysa sa ilan sa mga tao doon. Maaalis ba ang mga tao sa pamamagitan ng mga labanan? Gaano kalupit iyon? Napakaraming hindi kapani-paniwalang mga henyo ang mamamatay. Naisip ng ilan sa mga mahihinang cultivator sa karamihan. Napili ko na ang 9 na tao. Sabi ng sugo. Nagulat na naman ang mga tao. Ano ang nangyayari? Nakapili na siya ng 9 na tao. Ibig sabihin, hindi magkakaroon ng pagkakataon ng mga hindi napili na makita ang ika-7 palapag. Of course, you managed to make it here, which means you are all outstanding young people. Ayokong mawala ka ng madali sa buhay mo, pero ayoko rin na wala ka man lang pagkakataon. Maaari kang gumawa ng iyong sariling mga desisyon. Mabagal na sabi ng sugo. Pagkatapos, isang ilaw ang nagpailaw sa isang tao sa karamihan. Mukha siyang matangkad at matibay, namumukod-tangi ang kanyang bicep sa iba pang bahagi ng kanyang katawan. Ito ang binata na nakausap ni Lin Feng. Siya ang unang taong pinili ng sugo. Ikaw, lumabas ka, sabi ng sugo. Naglakad ang binata at tumingin sa sugo. Nakipagkamay ang sugo at lumitaw ang landas sa pagitan ng binata at ng rebulto ng Diyosa. Pagkatapos, muli siyang nakipagkamay at lumitaw ang isang paalang na linya 1,000 metro sa likuran niya. Lahat ay tumayo sa likod ng linya. Sabi ng sugo, ang mga tao ay nabuo sa likod ng linya. Tanging ang binata na lamang ang naiwan, nakatayo sa daan patungo sa pintuan. Ano ang pagkakataon? Ngayon, pipili ako ng 10 tao. Susubukan ninyong lahat na patayin siya, pinipigilan siyang pumasok sa loob. Kapag natalo ka, dadaan siya sa pinto. Iyan ay medyo halata. Kung ang isa sa inyo ay makapatay sa kanya, ang pumatay sa kanya ang papalit sa kanya at isa sa 9 na napiling kandidato. Sabi ng sugo, kapag pinili kita, mauna ka na. 10 tao lang, pero kapag lumabag ka sa rules, papatayin kita. Mahinahong sabi ng sugo, walang nag-alinlangan dyan. Sa loob ng dambana, siya ang amo. Bumalik ang lahat at naghintay. Kung ang isang tao ay masyadong mabagal, maaari silang tumakbo sa unahan kapag 10 tao na ang nakarating, na nangangahulugang nilabag nila ang mga patakaran. Simulan. Sigaw ng sugo. Agad na tumakbo ang ilang tao sa abot ng kanilang makakaya. 34 na tao ang sabay-sabay na gumalaw, ngunit pagkatapos ay naalala nila ang sinabi ng sugo, at nagpas siyang bumalik. Ang pinakamalakas na tao ay hindi gumalaw.
Isip ni Linfeng, lumilingon sa paligid. Hindi gumalaw ang babaeng nakaitim na damit. Siguro confident sila na personal silang pipiliin ng envoy. Atake. Sabi ng sugo. Sa isang iglap, umangat ang chi sa kalangitan. Ang lahat ng mga cultivator ay inihanda ng husto. Arg. May galit na sumigaw. Nanginginig ang kaluluwa nila, kumulo ang dugo. That was a dragon chant. Lalala. Kumukulo ang dugo ni Linfeng, na parang nagagalit ang isang dragon. Sinuntok ng matangkad at matipunong binata ang hangin sa harapan niya. Pagkatapos, lumitaw ang mga kamao na parang anino sa lahat ng dako sa paligid niya. Slash, slash, slash. Ang ilang tao ay agad na nawasak. Napatay niya ang 6 sa 10 tao sa isang kisap mata. Ang 9 na tao na pinili ng envoy ay malamang na pambihira. Ang taong iyon ay maaaring dumiretso sa ika-5 o ika-6 na palapag, ngunit pinili niya ang ika-4 na palapag. Isip ni Linfeng. Pagkatapos, 2 pang tao ang namatay. Mamatay. Pulang-pula ang mukha ng huling 2 kalaban. Hindi sila maaaring gumamit ng mga banal na sandata doon, sa halip, kailangan nilang umasa sa kanilang sarili, lakas ng dugo, espiritu, at mga kasanayan. Isang cultivator na may lakas ng yelo at nyebe ang sumalakay sa matangkad at matipunong binata, pinalibutan siya ng kanyang lakas. Mamatay. Ang matangkad at matipunong binata ay lumundag at sumuntok muli ng hangin sa direksyon ng kanyang mga kalaban. Sumabog ang nasa harapan niya, naiwan ang cultivator na may mga enerhiyang yelo at nyebe. Arg. Ang matangkad at matipunong binata ay biglang naging isang dambuhalang ice dragon, daan-daang metro ang haba. Roar. Agad na nilamon ng dambuhalang ice dragon ang espiritu ng kanyang kalaban at lumapag sa harap ng Ice and Snow Goddess. Bumalik siya bilang isang tao at sinulyapan ang karamihan ng tao sa isang mapanghamak na paraan. Tapos tumawid siya sa pinto. Isang yelo at nyebe na dragon, isang tunay na dragon. Ang karamihan ay namangha. Hindi nakapagtataka na siya ang unang napili, mayroon siyang tunay na katawan ng dragon. Nanginginig si Linfeng, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng totoong dragon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1355, malapit na mamatay. Sa lakas niya, pwede na siyang dumiretso sa ika-7 palapag, hindi na niya kailangang sagutan ang lahat ng pagsubok na iyon, ngunit ginawa niya pa rin. Medyo confident siya sa sarili niya. Isip ni Linfeng, kahit na ano, ang mga taong may dugong dragon ay laging may talento. Nauna siyang pinili ng sugo at siya rin ang unang tumawid sa pintuan. Sino ang natitirang 8? Sa sandaling iyon, ang sugo ay tumingin sa isang pangalawang tao at isang liwanag ang nagliwanag sa kanya. Ito ay isang binata na nakasuot ng magagandang damit. Dumating ka, nakangiting sabi ng sugo. Lumakad sa harap ng rebulto ang binata na nakasuot ng magagandang damit at hinintay na lumapit sa kanya ang mga kalaban. Katulad ng unang laban, 10 tao ang dumating. Ang pinakamalakas na cultivator ay hindi pa rin umaatake, sila ay nag-iingat. 7 tao pa ang pipiliin ng sugo at nagkaroon sila ng pagkakataong mapili sa kanila. Sumigaw ang sugo at nagsimula na ang labanan. Tumalon ang binata sa magagandang damit, lumitaw ang 2 matutulis na glacier, pati na rin ang 2 nagyayelong kalsada. Sa isang kisap mata, pinatay niya ang lahat at tumawid sa pintuan. Gaano kalakas? Siguro ang mga taong pumunta sa ika-5 o ika-6 na palapag ay mayroon ng level 7 na abstruse energies. Isip ni Linfeng, talagang may mga hindi kapani-paniwalang mga henyo doon. Pagkatapos ay tinawag ng sugo ang ika-3 tao. Ito ay ang magandang babae sa itim na damit. Napansin na ni Linfeng na siya ay pambihira. Ang 2 taong napansin noon ni Linfeng ay nakakagulat na ang una at pangatlong cultivator na pinili ng sugo. Pagkatapos ng babaeng nakaitim na damit, 6 na tao ang natira. Hindi rin nagpatalo ang dalaga, tumawid din siya sa pinto. Nagpatuloy ang sugo sa pagpili ng mga tao hanggang sa may natira na 3 tao. Naghintay sina Linfeng at Yirenlei. Naging matyaga sila sa kanilang mga puso na kasing tahimik ng tubig. Noon pa man ay gustong pumunta ni Yirenlei sa dambana at tumanggap ng mga turo ng Diyosa. Kahit na marami na siyang natutunan, hindi iyon sapat. Sana ay pumunta rin siya sa ika-7 palapag at maliligo sa mga ilaw ng Diyosa. Naisip ni Yirenlei na siya ay napakatalino. Kahit na ang manghuhula ay nagsabi sa kanya na siya ay may talento, na siya ay tiyak na magiging isang emperador. Bihira siyang makatagpo ng mga taong mas malakas kaysa sa kanya. Ang ilang mga tao, gayunpaman, ay dumiretso sa ika-7 at ika-8 palapag. Kung si Yirenlei ay hindi namatay, siya ay halos maging isang Panginoon sa bahwang sa mga tao ng kanyang sariling henerasyon. Siyempre, alam ni Yirenlei na maaaring magbago ang mga bagay sa isang sandali. Ang ilang mga tao ay may hindi kapani-paniwalang mga kakayahan at ang ilan ay natuklasan na sila ay may isang espesyal na katawan. Marahil ang Linfeng na iyon ay hindi kasing lakas ng ilang mga tao doon, ngunit sa hinaharap, malamang na malampasan niya sila. Kahit na ang manghuhula ay humiling sa kanya na maging kanyang alagad. Yiren, dapat ba? Matutulungan kitang pumatay ng tao. Sabi ni Linfeng kay Yirenlei, gamit ang telepathy. May 3 pang pwesto, kaya maaaring wala na silang mga pagkakataon pagkatapos. Hindi ganoon kadali, nakapili na ang envoy ng 6 na tao at lahat sila ay napakalakas. Ang kanilang cultivation level ay hindi naman mataas, ngunit ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay pambihira.
Ang ilan sa kanila ay maaaring talunin ng mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zunchi. Ang huling tatlong tao ay malamang na katulad. Sabi ni Lirenlei na bamantong hininga. Ano naman sayo? Tanong ni Linfang. Suko na ako. Sabi ni Lirenlei na nakangiti ng wagas. 3 tao ang natira, kahit na ang huling 3 taong pinili ng sugo ay hindi kasing lakas ng mga nauna, malamang na mas malakas ang 10 kalaban dahil hindi pa sila sumubok noong una. Mayroon pa ring ilang cultivator sa tuktok ng Zunchi layer na natitira. Tumingin si Linfang sa kanyang ngiti at ngumiti din. She gave up. It didn't mean she failed, it means na marami na siyang natutunan. Kailangan pumasok ang isa sa atin. Dapat tayong magsanib at patayin ang huling tao. Naisip ng mga prinsipe. Kailangan nilang magkapit kamay at patayin ang huli, pagkatapos ay ang pinakamalakas ay pupunta sa ikapitong palapag. Siyempre, lahat sila umaasa na sila ang papasok. Ang ikapitong tao na pinili ng sugo ay isang cultivator ng ika-4 na layer ng Zunchi na maaari ring talunin ng mga tao sa tuktok ng layer ng Zunchi. Pipiliin na sana ng sugo ang ika-8 tao, at lahat ay kinakabahan, nakakuyom ang kanilang mga kamao. 2 pagkakataon pa, ang lahat ng nag-aakalang pipiliin sila ng sugo ay nagsimulang lumahok din. Ang ika-8 tao ay isang makapangyarihang cultivator na pumatay ng 3 tao sa isang iglap. Gayunpaman, habang pinapatay niya ang ika-9 na tao, ang mga nakakatakot na mga kuko ng yelo ay lumitaw sa itaas niya at dumiretso sa kanya. Maraming tao ang namangha. Siya yun. Itinago niya ang kanyang tunay na lakas sa buong panahon. Isip ni Linfang nang makita niya ang binata na kakapatay lang ng ika-8 na piling kandidato. Isa itong matangkad na binata na nakasuot ng nyebe na damit. Nakita niya siya sa ika-4 na palapag nang ang mga snowflake ay lumayo sa kanya habang nahulog ang mga ito. Kung ang ilang mga tao ay nagtago ng kanilang lakas, ang sugo ay hindi maaaring hulaan ng tumpak. Itinago rin ni Linfang ang kanyang tunay na lakas dahil sinabi sa kanya ni Yandi. Matapos tumawid ng pinto ang binata ay isang tao na lang ang natira. Dahan-daang sinulyapan ng sugo ang karamihan at isang ilaw ang nagpapaliwanag sa isang tao. Nagsimulang manginig si Linfang habang naliliwanagan siya ng nakakasilaw na liwanag. Siya ang ika-9 na napiling kandidato. Kung isa sa alang-alang ang lakas na ipinakita mo, hindi ka dapat ang ika-9 na napiling kandidato, ngunit kailangan kong gumawa ng isang mahirap na desisyon. Kailangan kong baguhin ang rules. Sabi ng sugo na nakatingin kay Linfang sa matalas na paraan. Sa pagkakataong ito, hindi ka lalaban sa 10 tao, kundi 30. Hindi niya matatanggap. Sabi ni Lirenlei na nagtataka. Hindi siya pupunta. Si Linfang ay namangha, 30 tao. At hindi siya maaaring gumamit ng mga banal na sandata. Gusto ba siyang patay ang sugo? Siguro, nakakakilabot ang mga huling kalaban. 10 tao ay mahirap na, ngunit 30. Hindi maisip ni Linfang kung paano iyon magtatapos. Walang sino man ang maaaring tumanggi sa aking mga desisyon, ito ay ang Ice and Snow Shrine. Sabi ng sugo. Bakit? Hindi maintindihan ni Linfang. Bakit gusto ng sugo na siya ay mamatay? Dahil hindi ka dapat pumunta sa Ice and Snow Shrine, dapat kang pumunta sa Demonic Shrine. Nagiging magnanimous na ako. Sabi ng sugo. Naunawaan na ngayon ni Linfang, nasa maling lugar siya.